Isang napakalaking hamon po para sa aming mga political vlogger ang pagpunta po dito sa Tacloban City. Dahil alam naman ho natin kung kaninong baluarte ang Tacloban. Nagsalita po ako dito kasi gusto ko lang po malaman ng maraming Pilipino sa buong mundo ang personal na experience po namin dito sa Tacloban na para sa amin ay unusual po sa isang demokrasyang bansa. Excited po kami dito pumunta, subalit nakakalungkot dahil pati pag-book pa lang ng tickets from Manila to Tacloban, halatang-halata na ho na tinarantado na ho nila ang mga Pilipino. Tanong ko po sa inyo mga taga-Tacloban, magkano ba talaga ang ticket from Manila to Tacloban, eroplano? Pinakamahal? 3,000. Gano? 3,000. Pinakamahal ngayon, 3,000 to 5,000. Gantakin nyo po mga kabista, 3,000 to 5,000 ho, ang sabi nila, pinakamahal na ho yun na tickets. Pero ngayon po, magugulat kayo, yung one way po from Manila to Tacloban, merong 20,000. Wow! Yes, Minsan, may 21,000 pa, at umabot pa ho ng 26,000 ang ticket ng eroplano from Manila to Tacloban. Kaya malaking hamon po sa aming mga political vlogger na voluntaryo pong nagko-cover ng Hakbang Maisog kung paano po kami makarating sa inyo upang suportahan po ang inyong panawagan at maipakalat po namin sa kanya-kanya po naming plataforma sa social media. Kaya kanya-kanya kaming diskarte, yung iba bailan. Kayo tol, ilang oras? Anong araw kayo pumunta dito tol? Paano po kayo nakarating dito tol? Para yun siguro mga, Bus kayo. mga 28 hours. 28 hours ang biyahe ninyo. Ganong katindi ha. Ako naman, dumiskarte ako from Manila to Cebu, Cebu to Ormoc dito. Ito po yung naranasan namin sa Tacloban. Mga political vloggers, kami ang unang nakakaalam kung ano po ang nangyayari doon sa venue po mismo na pagdausan po ng Maisog Rally na puno po ng sondamakmak na truck yung loob ng venue. Tanong ko po sa inyo mga taga-Tacloban, yung venue po ba na yun ay ginagamit ba ho yun para sa pag-auctions ng mga truck, nagtitinda ng mga truck? Ginagamit ba ho ninyo yun? First time yun! First time ho ninyo na makakita ng isang Freedom Park na puno po ng truck. Alam mo na, Freedom Park. Pwede rin ang Freedom Parking ng mga truck. Para sa amin, isang maliwanag po na panggigipit at panghaharas po yun. At hindi po namin inakala na meron pa palang palaman ng mga loko. Ay, putanya ako doon. Okay lang. Passenger to. Ilagyan na ako ng napakaraming truck. Para walang tao makapunta doon, walang event na mangyayari. Nagpadala pa ho sila ng sandamakmak na police, riot police, may mga yantok at may mga shield pa ho. Kaya kami, nagugulat po kami sa sobrang dami na po namin Hakbang Maisog Rally na nakukover. Dito lang po kami natatakot sa inyo, taga-Tacloban. Kakaiba ho ang aming naramdaman dito. Pakiramdam mo namin, bawal na po tayo magsalita sa demokrasyang bansang ito. Hindi ko po alam kung may demokrasya pa ba or democracy na ba talaga ito. Hindi demokrasya, democracy na. Huwag mo tayong pumayag na isuppress po yung tinatawag na freedom of expression at freedom of speech. Dahil yan po pinakamataas na Bill of Rights sa Republika ng Pilipinas. Karapatang pantao, freedom of expression at freedom of speech. Hindi po tayo po pwedeng papayag na tayo po'y harangan, pigilan na magsalita kung ano po ang ating damdamin. Tandaan niyo po na sa demokrasyang bansa po tayo, we are entitled our individual opinion.
sa isang demokrasyang bansa. Pag ikaw pinipigilan ka magsalita, ang tawag po dyan, martial law. Yun. Ako po ay nagsalita sa inyong harapan kasi iba po yung naramdaman namin dito sa Tacloban. Nakarami na po kaming napuntahan na hakbang mahisog rally, pero matindi po itong ginawa ho nila. Lahat ng entry point po ng Tacloban City, nag-deploy ho ng sobrang daming kapulisan. Police riot po ang pinadala nila. Entry point at exit point ng Tacloban. Ganito ba kayo sa Tacloban? Lahat ng entry point at exit point ninyo dito, may mga pulis talaga nakabang? Wala. Ngayon lang. Sarap ninyo kurtin talaga naman. Mga animal talaga naman. Ay, sorry, alam ko sa studio. Dapat malaman po ito ng buong mundo kung gaano po nila ginigipit ang hakbang maisog. Bakit ba takot na takot itong mga sarap magmura talaga naman, no? Bakit ba takot sila sa hakbang maisog? Ano ba kayo? Ano ba kayo? Bakit natatakot sila sa inyo? Maisog eh. Ha? Kasi maisog? Sila duwang? Nagkakamali ho kayo dyan, mga kababayan ko, na ginigipit ninyo, pinagpapatuloy po ninyong ginigipit yung mga panawagan ng hakbang maisog. Hindi naman po nanawagan itong koalisyon na ito na pabagsakin ang gobyerno. Panawagan lang naman ho, transparency, accountability, peace and security. Alam niyo po sa demokrasyang bansa, sa isang administrasyon, kailangan po mayroong tinatawag na check-in balance. Kailangan po mayroong magkikriticize, mayroong proof at mayroong antay. Dapat ang isang demokrasyang bansa ay walang nagkikriticize sa isang administrasyon. Ang tawag dyan sa pamahalaan ay bulok. Nagiging tanga na ang mga Pilipino sa bansang ito na hindi marunong magreklamo at hindi marunong tumingin kung ano ang nangyayari sa ating bayan at ayaw niyong umimik. At bakit magpakapipi at bihon tayo sa nangyayari sa ating bansa? Masaya ba kayo sa mahal na presyo ng mga bilihin ngayon? Ako'y nagtatanong lang, hindi ako galit ha. Natanong lang. Masaya ba kayo na paglabas ninyo ng inyong tahanan, mapamura ka sa sobrang mahal ng mga bilihin? Magkano na ba ang presyo ng bigas sa inyo? Kasi sa amin, sa Maynila, bago ka makakain ng masarap, kailangan meron kang 60 to 70 pesos na pira isang kilo. Magkano ba ang kilo ng bigas ninyo dito? Pilipino mo. 65, 58, Ano ba yun? Okay na ba yun? 70. Dito na ito na nakabukbay. May 16. Hindi pa magandang bigas. Tanong ko sa inyo, masaya ba kayo sa nangyayari sa buhay ninyo ngayon? Mananatili ba kayong tahimik lamang? Ayun ho, yung gusto ko iparating sa inyo. Kaya ako'y masaya dahil nandito kayo. Dili na. Disclaimer na ho ha, hindi po ako parte ng Hakbang Maisog. Ako po ay political vlogger na sumusuporta sa ipinaglalaban ng Hakbang Maisog. At naniniwala sa ipinaglalaban ng mga Duterte. Lalo na ho si Tatay Digong. Ang demokrasyang bansa ay maingay. Sabi nga ho ni Tatay Digong. Ang demokrasyang bansa, natural na mayroong sisigaw sa kalsada. Dahil demokrasya mahuli. Karapatan niya natin, dapat alam natin yun. Kung kailangan mo magreklamo, huwag kang matakot magreklamo. Ayun nga po kay Mayor kasi kanina, sabi niya, basta nasa tama ho tayo, huwag tayong matakot magsalita.
kasi hindi naman ho tayo gumagawa ng masama. Isipin po natin ang ipinaglalaban ng Hakbang Maisog ay hindi po para sa atin, kundi para sa lahat ng mga new generation. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, ang ipinaglalaban ho natin dito sa Hakbang Maisog. Gusto ko pa ho sana magsalita, kaso nagutom na ho ako. I-entertain ko lang kayo kasi sayang din naman yung oras. Kapihin! Ano mo magsalita? Nagugutom na ako, mamaya na. Meron pa magsalita din. Meron yan. Maraming salamat. Paki-follow Bisdak Pilipinas YouTube channel po. Thank you so much. Alright, thank you so much. Bisdak Filipino? Pilipinas. Pilipinas. Bisdak Pilipinas. Okay, so now, ladies and gentlemen, sino yung sunod na magpapalabas ng kanyang hinaing? From Davao, Mr. Marlon Cayo. Palakpakan, guys! Ayaw tugtog sa tanan. Ayuman! Okay, I hope Sir, pagpaka, sir. nalipay gahapon minsan napagpak ang hindi mong maisog rally dito sa Tacloban. By the way, Marlon Gayo po from Davao City, usa ko ka broadcaster sa Davao. Ianhi mismo din aron mag-cover unta Jikas, pag-jikas. sa himuong maisog rally din sa Tacloban City. We know that Tacloban is Takli sa siya. Baluarte ni Speaker Martin Romualdez. At wala pinahadlok kung si ini nga Tacloban, ini nga lugar sa Tacloban, ilahang Baluarte. Maunang daghan og mga nahitabo, no? There are a lot of incidents happen before me din sa Davao. Para sa mga taga-Tacloban o taga-Leyte, ang nahitabo sa Davao, gusto lang ko yung istorya sa inyo, no? Daghan og mga balita dito nga medyo siguro ma-shock mo, ma-surprise mo yun sa pag-ipit ang mga Duterte karong panahon na. Okay? Last Thursday and Friday, ang among mga kapulisan sa Davao gipang-relief. Gipang-relief ang among mga city director sa Davao ug tanang station commander. Almost all of the station commander sa Davao City i-relieve karon dito sa Davao City. We don't know why. Ang rason mga taga-Tacloban o taga-Leyte tungod sa war on drugs. War on drugs, nasuko sila nga ang mga drug addict o mga puso ipangpatay sa Davao. Wala ginabuhi ang mga drug addict dito o mga drug puser sa Davao. Nasuko ang, I don't know, kinsay nasuko. Kinsay nasuko, anak nga, ang nahitabo dito, gusto na mo nga drug free ang Davao City. Kay dili lang dinhi tibok Pilipinas karon puro na grabe ang droga mga kaigsunan. So grabe ang dibuhat karon sa administrasyong BBM Marcos. Tagalog daw. Okay. Pasensya po. Marami pong mga nangyayaring hindi natin inaakala na mangyayari. Kung gaano ginigipit ngayon ang ating hakbang ng maisog rally, ganon din ang ginagawa ng Administrasyong Marcos sa Davao City, especially sa mga Duterte. Kay Mayor Basti at sa lahat ng mga Duterte, especially sa Davao. I am a broadcaster from Davao City. Pumunta ako dito para i-cover itong hakbang ng maisog. But unfortunately, sabi nga nila, nung pumunta kami, nag-bus kami by dito sa na-stranded kami sa Surigao City because of the typhoon. 10 hours kami nagantay doon, gusto na kaming bumalik. Sabi ng mga kasama namin na, huwag na kayo pupunta kasi cancel yung maisog rally last Saturday. Pero sabi namin, we will go. Tutuloy kami. Titignan namin kung ano talaga ang dahilan. Kaya mga kapatid, mga kamaisog, sana po, ito na po yung sabi nila kung sa Bisaya, pagkanang puspuro galing nga musindi galing.
Because kung ano nangyari sa Dumaguete, sa Bulacan, at saka iba pang lugar na pwede natin puntahan, bakit talagang pinipilit nila na i-stop itong ginagawa nating hakbang ng may iso peace rally? Peace rally na naman to. Hindi naman to tinatawag na kumakalaban tayo sa gobyerno. Nagpapahiwatig lang tayo kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Di ba? Kung ano ang nagiging nangyayari hindi lang sa Manila, kung hindi sa iba't ibang lugar.